Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo Jesus. Isa na naman pong mensahe ng Panginoon ang ating mapapakinggan sa mga oras po na ito. Kaya samahan niyo po ako at ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga pakinig, ang ating pananampalataya sa Diyos upang sa gayon po ay hindi masayang ang mga oras po na ito na ating pong mapapakinggan ang salita po ng ating Panginoon. Ang mensahe po natin sa oras po ito ay may pamagat po na Shield of Faith, kalasag ng pananampalataya. At ang ating pong talata na gagamitin para po dito sa ating mensahe ay matatagpuan po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, talatang 16. At ganito po ang sinasabi: bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. Pagpalain po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, yung suligi medyo malalim po na Tagalog po yung. Kaya basahin ko po sa English para mas maintindihan po natin kung ano po yung meaning po ng talata. Ang sabi po rito sa NIV, in addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Yung po palang mga kapatid, sabi nga kanina, suligi na masasama, yung pala po yung mga tinatawag na flaming arrows sa English. Kaya po, pag-usapan po natin itong shield of faith o kalasag ng pananampalataya, na kung saan, kung babasahin po natin yung Kapitulo 6 ng Efeso, ay makikita po natin ang full armor of God na tinutukoy po ni Apostol Pablo, na dapat daw po nating isuot para tayo maging mapagtagumpay sa ating pakikipagbaka espiritual. Kaya nga po, kung babasahin niyo po yung mga talata bago po yon, makikita po natin yun yung iba pang mga parte ng armor na dapat po nating gamitin. Kasama na po dyan yung belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of peace, yung shield of faith na kung saan ito po yung ating tatalakayin ngayong araw na ito, yung helmet of salvation, at ang kahuli-hulihan ay yung sword of Holy Spirit. Kaya inayaya ko po na basahin po natin ito, at upang sa gayon ay mas lalo po nating maunawaan kung ano po yung mga dapat nating isuot para po tayo hindi matalo sa digmaan ng buhay na ito. Mga kapatid, nasubukan nyo na po bang naitanong? Kasi naniniwala po ako na ang karamihan po sa atin na nakikinig ngayon ay hindi na po iba, o siguro napakaraming beses na po nating napakinggan ito pong tinatawag na shield of faith, na parte nga po ng armor of God. Pero naitanong na po ba natin sa ating mga sarili, bakit po ginamit o inihambing ng ating apostol na si Apostol Pablo ang pananampalataya na kagaya ng kalasag? Why Apostle Paul compared faith to a shield and not other weapon? Bakit hindi niya ikinumpara po ito sa espada, o kaya sa helmet, o kaya sa boots, o kaya sa breastplate? Bakit po sa kalasag ikinumpara ni Pablo ang pananampalataya? Katulad nga po ng ating pinag-usapan nung nakaraang linggo, saan daw po nanggagaling ang pananampalataya natin sa Diyos? Ito po ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Maliwanag po yan sa Roma 10, talatang 17. Kaya sabi po roon, kaya nga ang pananampalataya ay mula sa pakikinig, at ang pakikinig ay mula
sa salita ng Diyos. Kaya po, kung gusto po natin magkaroon ng pananampalataya, makinig po tayo ng salita ng Diyos. Hindi po yung parang ngayon nakikinig lang po tayo, tapos pag hindi na natin gusto, hindi na po tayo nakikinig. Kapag hindi na natin gusto yung sinasabi ng mensahe, ayaw na nating pakinggan. Ay hindi po ganun ang, hindi po doon lalago ang pananampalataya natin. Dapat po, hindi tayo namimili ng papakinggan. Dapat po, tinitingnan natin at pinipili po natin kung ano yung mga tama, yung mga totoo doon po sa mga napapakinggan natin. Ito ba ay salita ng Diyos? Ito ba ay napapaloob sa Biblia? Ayun po yung mga dapat nating itanong pag tayo po ay naghahanap ng katotohanan ng Panginoon. Kasi po, sabi nga po ng mga apostol, si Pablo po yata yung nagsabi nun, kung hindi po ako nagkakamali, ay ginagamit na rin po ng mga bulaang mga pastor, mga bulaang mga tagapangaral ang Biblia para po ipangaral yung mga maling katuruan, yung mga balubaluktot po na turo. Kaya po napakahalaga sa ating mga Kristiyano sa larangan ng pakikinig, sa larangan ng pagpapalago ng pananampalataya natin sa ating Panginoon, kinakailangan po natin magkaroon ng critical thinking. Kailangan po nating mag-isip, kailangan po nating tingnan, isipin, usisain ang ating mga napapakinggan upang sa gayon po ay malaman natin, ma-examine natin kung ito po ba ay sa Panginoon o ito po ba ay gawa-gawa lamang ng tao. Kaya napakahalaga po sa pananampalataya na nakikinig po tayo ng salita ng Diyos. At don't get me wrong mga kapatid, ako po inaayayaan ko rin po kayo makinig sa ibang mga sekta ng relihiyon kung gusto nyo pong pakinggan po sila, upang sa gayon ay malaman po natin kung alin ba talaga yung totoo. Makumpara mo yung mga bagay na tinuturo nila at yung tinuturo po natin dito sa ating iglesia, mga kapatid. Kaya po, para po natin malaman yung totoo, dapat po marunong din tayong mag-examine at magkumpara ng mga bagay upang sa gayon ay talagang makita po natin kung ano yung totoo at kung ano yung malinaw na sinasabi po ng kasulatan ng Panginoon. Alam niyo po, ang pananampalataya po hindi naman po nagsisimula sa atin. Sabi ko nga po kanina, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po, in other words, ang pananampalataya nanggagaling po sa Diyos. Pakinggan niyo po itong sinasabi dito sa aklat po ng Hebreo, sa talatang kapitulo 12, talatang 2, na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at tumupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sino daw po ang gumawa at sumasakdal ng pananampalataya natin? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po noong panahon na siya po ay nandito sa lupa, inutusan niya yung kanyang mga alagad. Ang sabi niya po sa aklat po ng Juan, sa kapitulo 14, talatang 1, ang sabi po rito, huwag magulimihanan ang inyong puso. Huwag daw po tayong magulimihanan. Ano daw po ang dapat nating gawin? Ang sabi niya po rito, magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Kaya po, sa buhay ng isang Kristiyano, dapat po dalawa ang sinasampalatayanan natin. Kasi po kung isa lang ay against po yun sa sinasabi ng Biblia. Kailangan po pag tayo sumampalataya, hindi lamang po tayo sasampalataya sa Diyos Ama. Dapat sumampalataya din tayo sa kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo. At vice versa, hindi rin lang po tayo dapat sumampalataya kay Kristo, kinakailangan sumampalataya din po tayo sa kanyang Ama na nasa langit. Dahil po ito po yung utos ng Panginoon. At sa gayon ay maiingatan at lalago ang ating pananampalataya.
Ngayon, sagutin po natin yung ating tanong kanina. Bakit po na ikinumpara ni Apostol Pablo ang pananampalataya bilang kalasag o sa English ay shield? Bakit po naging shield of faith? Number one, mga kapatid, gusto ko pong bigay sa inyo ang sagot. Number one na sagot ay faith guards the heart and mind. Ang pananampalataya po ay nag-iingat ng ating puso at ng ating isipan. Kung paano po yung kalasag, mga kapatid, noong unang panahon, ay ito po ay ginagamit ng mga sundalo o ng mga kawal para hindi lamang po sila makover ng buong katawan, kundi maingatan po yung most important parts ng kanilang mga katawan, na walang iba kundi ang puso at ang isip natin. Dahil po kung ang puso na target na natamaan ng pana o ng sibat, patay ka kaagad. Ganun din po ang utak ng tao. Kapag tayo po ay tinamaan agad ng halimbawa, palaso o ng sibat sa ulo, ay patay tayo agad. Wala na tayong kalaban-laban po doon. Kaya katulad po ng kalasag, ay inihalin tulad ng ating Apostol Pablo ang pananampalataya, katulad po nito upang protektahan ang ating puso at ang ating isipan. Tandaan po natin, sa Biblia, napakahalaga po na iniingatan po natin ang ating puso, ang ating isip. Kasi po, yan po ang number one target ng ating kalaban, na walang iba kundi si Satanas at ang kanyang mga kampo ng demonyo. Ayan po ang number one na target ng kalaban ng Diyos. Kaya nga po sabi rito sa Kawikaan 4, sa talatang 23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Tingnan nyo po yan. Kaya po, ang pananampalataya, ito po ay nag-iingat sa ating puso. Kailangan po natin magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Hingin po natin sa Diyos ang pananampalataya upang sa gayon, ito po ang mag-iingat sa atin sa mga strategy ni Satanas. Alam niyo po kasi ang strategy ni Satanas hindi po hayag Minsan po hindi hayag. Most of the time, mga kapatid, ang strategy at ang panglaban ni Satanas sa atin talagang nakatago. Yung hindi mo halata. Kaya kinakailangan po magkaroon po tayo ng pananampalataya upang sa gayon ay meron po tayong panlaban sa mga atake ni Satanas, sa mga estratehiya ni Satanas na nakatago sa paligid po natin. Ano po ba yung mga estratehiya ni Satanas? Bigyan ko po kayo ng mga example. Sabi rito, yung doubt, yung fear, yung takot, yung guilt, yung nakokonsensya ka na, temptation, mga tukso, lies, mga kasinungalingan, at discouragement, yung mga nakakapanghinang loob, na mga bagay. At minsan hindi natin alam kung saan nanggagaling ito. Minsan sa ating pamilya, sa ating kaibigan, diba? Sa mga iba't ibang tao na nasa paligid natin, na kung saan minsan hindi natin na-expect. Yung tao na yun na panggagalingan nito, doon pa nanggagaling, Kaya po kung tayo ay wala ang pananampalataya sa Diyos o mahina ang pananampalataya sa Diyos, ay mahina rin po yung kalasag natin. At kung sa gayon, ay hindi po tayo mananalo sa ating spiritual battle. Kaya po, napakahalaga sa ating mga Kristiyano na magkaroon ng tinatawag na shield of faith. Arrows come suddenly, silently, and from a distance. Katulad po nung tinukoy ni Apostol Pablo yung mga umaapoy na pana ni Satanas. Ganon din po ang mga tukso, ang mga pananakot ni Satanas, yung mga pang-discourage ni Satanas, ganon din po. Hindi natin alam kung saang direksyon nang gagaling po yan. Kaya po napakahalaga na tayo po ay shielded ng pananampalataya na galing sa Diyos. Faith blocks what we did not see coming. Ang pananampalataya po ay humaharang sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya po, purihin ang Panginoon dahil po siya yung nag-iingat
ng ating pananampalataya. He is the perfecter of our faith. Hindi po tayo ang nagpapatibay ng shield na yun, kundi ang ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Kaya ito naman po ang hamon sa atin ng Panginoon sa Kawikaan 3, sa talatang 5 hanggang 7, ang sabi po rito, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig. Saan daw? Sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Mga kapatid, upang tayo po ay maingatan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, kinakailangan pong pagtiwalaan po natin siya. Kaya nga po, kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos, manalangin po tayo na parang yung panalangin ni Haring David. Basahin po natin dito sa awit chapter 139, verses 23 hanggang 24. Ganito po ang sinabi ni Haring David noong unang panahon. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Pag po ba tayo nananalangin po ba tayo ng ganito? Nagpapasiyasat po ba tayo sa Diyos ang ating puso? Dahil tandaan po natin ang puso ng tao, puro kasamaan po yan. Madaya ang puso ng tao. Kaya nga po doon sa binasa natin kanina, sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, hindi sa puso mo, sa sarili mong kaunawaan. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Hindi ito po yung yung message na sinasabi ng mundo. Ang mundo sinasabi, magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa sarili mong kakayanan. Pero po, ang sinasabi ng Biblia, magtiwala po tayo sa Diyos. At ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng kaunawaan, magbibigay po sa atin ng matibay na pananampalataya na siyang mag-iingat sa ating puso at sa ating isip. Pangalawa, mga kapatid, bakit po inhalintulad ni Pablo ang pananampalataya bilang kalasag? Kasi po, ang sabi ko rito, faith does not fight for us, it positions us for God to fight. Katulad po ng kalasag, ang kalasag po hindi po yan weapon para pang-atake, kundi po pang-depensa po yan ng sarili natin. Kaya hindi po yan parang espada o sibat na pang-opensa mo, ito po ay depensa mo sa mga kalaban. Ang sabi ko po rito, ang pananampalataya ay hindi ginagamit para tayo po ay lumaban at para maging opensa natin, kundi ito po ang naglalagay sa atin para po ang Diyos ay lumaban sa atin. Tandaan po natin, mga kapatid, ang laban na ito na ginagawa natin araw-araw sa ating buhay ay hindi lamang po sa atin, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya natin, kasama po natin ang Diyos na siya pong nakikipaglaban para sa atin. Sabi po rito sa unang Samuel, Kapitulo 17, talatang 47, pakinggan nyo po ito, sinasabi rito, at upang maalaman ng buong kapisanan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat. Ano daw po? Sapagkat ang pagbabakang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Mga kapatid, anuman yung ating possession sa buhay, hindi po yan ang makapagpapanalo sa atin. Kahit napakaganda ng iglesia mo, napakaganda ng church building nyo, napakaganda ng praise and worship nyo, napakagaling ng ministro magturo, napaka-bless nyo na pamilya, sabi nga, kumpleto na kayo sa buhay na ito. Hindi po yan ang dapat nating
batayan ng pananampalataya, kundi ang batayan po natin ay ang Panginoon. Siya lamang po. Sapagkat ang pakikipagbaka po natin dito sa mundo, yung pakikipaglaban po natin, yung pakikidigma po natin, hindi lamang po natin to ginagawa para sa ating sarili. At hindi lamang po ito nangyayari para sa atin, kundi ipinapakita ng Panginoon yung kapangyarihan niya po sa ating mga buhay. Kaya sabi niya, hindi kita iiwanan, hindi kita papabayaan. At katulad po ng binasa natin dito, sabi dito, sapagkat ang pagbabakang ito ay sa Panginoon. Ang mga pakikipagbaka po natin hindi sa atin, kundi sa Panginoon. Kaya kung sa Panginoon, dapat po tayong humanib sa Diyos. Dapat po tayong dumepende sa Diyos. Hindi po sa ating mga sarili. Hindi po sa ating mga kakayanan. Faith can be powerful not because of what we do, but because of who are we trusting. Lumalakas po pala ang pananampalataya, hindi dahil sa sarili nating kaunawaan, hindi dahil sa prayerful tayo, hindi dahil sa mahilig tayo magbasa ng Bible, no. Lumalakas po ang pananampalataya kapag nagiging tama yung sinasampalatayanan mo. Nagiging tama yung lugar na kung saan doon ka sumasampalataya. At ang lugar po na yun ay walang iba kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Wala na pong iba. Minsan po, sinabi nito ni Moises sa aklat po ng Exodo, Kapitulo 14, talatang 13 hanggang 14. Pakinggan niyo po ito. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tingnan nyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Mga kapatid, sa buhay natin dito sa mundo, habang tayo po ay may hininga, ipinaglalaban po tayo ng Diyos araw-araw sa buhay natin. Kinakailangan lamang po na tayong humingi ng tulong sa Diyos at ang Panginoon ang magpapalakas ng ating pananampalataya at siyang mag-iingat nito para sa atin. Kinakailangan po natin lang magdepende sa Diyos at hindi sa ating mga sarili. Katulad po nila Moises, nung time po na ito, wala na po silang ibang maisip na gawin dahil nakulong na po sila doon sa hangganan ng lupa. Ang nasa harapan na lang po nila ay yung Red Sea. Ano po? Kaya hindi nila alam kung anong dapat nilang gawin. Malapit na yung mga Ehipsyo sa kanilang likuran. Sa tingin nyo po ba kung si Moises ay hindi naniwala sa Diyos, mangyayari po kaya yun? Hindi po. Pero dahil sa pananampalataya ni Moises, bagamat maraming mga Israelita sa panahon na yun ay nag-doubt sa Panginoon. Subalit salamat sa pananampalataya ni Moises ay natupad yung pagtawid po nila doon sa dagat na mapula. At inulit po ito sa aklat po ng Hebreo sa Kapitulo 11, talatang 29. Ang sabi rito, sa pananampalataya'y nagsipagdaan sila sa gitna ng dagat na mapula, na gaya ng lupang tuyo, na nang subuking gawin ito ng mga taga-Ehipto ay pawang nangalunod. Mga kapatid, napakahalaga po ng pananampalataya sa Diyos. Sa gayon po ay napapakita po natin ang ating pagiging depende sa Diyos. At ang Diyos naman ay siyang mag-iingat po sa atin kapag nakita po tayo ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya. Pangatlong bagay, mga kapatid, at dito tayo magtatapos. Faith can shield us whenever and whenever. Wherever and whenever. Kahit kailan at kahit saan. Ang sabi ko po rito, life changes, ang buhay po nagbabago
Satan's attacks change. Yung mga atake ni Satanas nagbabago din. But faith can protect us and whenever and wherever we face life's battles. Saan man tayo pumunta, anumang panahon ito, ang pananampalataya po ay pwedeng mag-ingat sa atin. Ang pananampalataya natin sa Diyos ay ang mag-iingat sa atin sa panahon ng mga pakikipagbaka natin sa ating buhay. Pero ito po ang tanong, why is it important to have faith whenever and wherever we go? Hindi ba pwedeng sa church lang? Pag sa bahay, hindi na tayo mananampalataya. Pag sa church lang tayo mananampalataya. Ganun po bang dapat gusto ng Panginoon na dapat sa ating buhay bilang mga Kristiyano? Dapat po, kung saan tayo naroon o anumang panahon, lagi tayong may pananampalataya. Hindi lamang po na-exercise po ito tuwing tayo po ay pumupunta ng pananambahan sa iglesia ng Panginoon. O hindi lang po ito na-exercise pag tayo po ay pumupunta sa mga fellowship, sa mga gathering ng mga Kristiyano. Hindi po yun. Kahit nasaan lugar ka, pwede po natin ma-exercise po ang pananampalataya. Kahit nasa ospital ka, kahit nasa work ka, kahit nasa school ka, pwede po nating ma-exercise ang pananampalataya. Dahil po ito ay kinakailangang araw-araw sa buhay natin. Hindi po ito parang damit na pag ayaw mo na, itapon mo na dyan, magpapalit ka na lang ulit. Hindi po ganun. Mga kapatid, bibigyan ko po ng 3 dahilan bakit kinakailangan mayroon tayong pananampalataya kahit saan tayo pumunta at kahit kailan anumang panahon. Number 1, spiritual battles are not scheduled. Ang mga pakikipagbaka nating spiritual, hindi naman naka-schedule yan. Ang sabi ko po rito, life does not warn us before trouble comes. Ang buhay natin, hindi naman tayo wawarningan kung kailan magkakaroon ng trouble. Temptation does not send an appointment. Hindi sasabihin ni temptation, may appointment ako sa iyo ngayong araw, kaya maghanda ka. Hindi ganun. Trials do not wait for a convenient time. Ang mga pagsubok ng buhay, hindi po yan kakatok muna sa inyo at sasabi, bukas may may trial ka bukas magkakaroon ka ng pagsubok sa buhay bukas. Hindi natin alam. Katulad ng mga araw, di ba? Hindi natin alam kung saan direksyon manggagaling. Kaya ganun din po kung bakit kailangan nating magkaroon ng pananampalataya wherever and whenever we go. Pangalawang dahilan, ang sabi ko po rito, because we don't know what we will encounter each day. Hindi natin alam kung ano yung mga makikita natin o ma-experience natin sa araw po na yun. At katulad po ngayon, diba? Sa araw ng bukas, hindi natin alam kung anong mangyayari. Walang nakakaalam. Kaya, kahit nga pag bago ka matulog, nagpe-pray tayo, nananampalataya tayo sa Diyos na iingatan tayo ng Panginoon sa pagtulog natin. Kahit saan tayo mapunta, di ba? Hindi yung pag naligaw ka ng bundok, naligaw ka ng gubat, saka ka lang lalakas yung pananampalataya, saka ka lang magpe-pray sa Lord. Ay, hindi ganun. We don't know what we will encounter each day. What news we will receive, what temptation will appear, what problem we may encounter sa araw po na yun. Kaya huwag tayong masyadong confident sa sarili natin. Ako, matagal na akong Kristiyano, kaya ko na yung sarili ko. No. Si Haring David nga po, hari na siya, propeta pa siya ng Diyos, alagad pa siya ng Panginoon, pero natukso pa rin si Haring David. Kaya wag po tayong pakampante na napakataas ng tingin natin sa ating mga sarili. Pangatlong bagay, mga kapatid, sabi rito, connects us
to God's power. Ang dahilan po kung bakit kailangan natin may pananampalataya araw-araw, kahit saan at kahit anong oras, para ito po ang mag-connect sa atin sa kapangyarihan ng Diyos. Faith keeps us connected to the true source of victory. Kung gusto po nating maging victorious sa buhay na ito, mapagtagumpay, kinakailangan po nating umasa doon sa pinagmumulan ng totoong tagumpay. Ano po? Wherever we go, we need God's strength. Kahit saan tayo pumunta, kailangan natin ng kalakasan ng Diyos. Whenever we face battle, we need God's help. Kapag tayo po ay may hinaharap na problema, hanapin po natin una sa lahat ang lakas ng Panginoon, ang tulong ng Panginoon. Hindi yung tulong ng ibang tao, hindi yung hospital, o kung sino mga kamag-anak mo na mayaman, na may pera na tutulong sa iyo. Hindi po yun. The first thing we must do is to ask God for help. At sa gayon, nakokonekta tayo sa Diyos, sapagkat ito po ang purpose natin dito sa mundong ito. O tayo po, ang buhay natin ay kumonekta sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid, bilang pagtatapos, ang sabi ko po rito, pakinggan niyo po ito. A soldier does not choose where the battle will be, but he always carries his shield. In the same way, we may not choose our trials, but we must always carry our faith. A shield is not left behind when the fighting starts. It moves wherever the soldier goes. Likewise, faith is not meant to stay in church only, but is meant to go with us into every conflict, every struggle, and every season of life. Bilang hamon sa atin ng Panginoon sa oras po nito, mga kapatid, let us move forward. Magpatuloy po tayo sa pakikipagbaka at pakikipaglaban sa hamon ng buhay na ito, sa mga dumarating na mga problema, sa mga conflict ng buhay, sa mga trials ng buhay. Magpatuloy po tayo at gamitin po natin ang shield of faith na walang iba kundi ang ating pananampalataya sa Diyos, na siya pong nagbigay at nag-iingat sa atin. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Salamat sa inyong pakikinig, at muli ang kapayapaan ng Diyos ang iniiwan ko po sa inyo. Magkita-kita nawa po tayo sa susunod na linggo upang sa gayon makarinig tayo muli ng panibagong mensahe na galing sa Diyos, upang sa gayon ay mapalago po natin ang ating pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. God bless po sa ating lahat.